Barangay Langka sa Marikina, buong kapal ng mukha kumaktapo ng basura sa ilog. 2 taong perwisyo ang dulot sa Barangay Banaba ng San Mateo. Halos 2 taon na ang lumipas mula nung salantayin ang buong Luzon ng Bagyong Ondoy. Noong mga panahong yun, nilamon na matinding baha ang iba't ibang lugar kasama ng Kalakang, Maynila. Pero ang pinakamabait na alaala ang iniwan nitong mga pumanaw dahil sa trahedya. Matapos ang bangungot, unti-unting bumangon ang mga naapektuhang lugar. Ang San Mateo sa lalawigan ng Rizal, nagising mula sa napakasaklap na karanasan. Ang lungsod naman ng Marikina, nakitaan ng bagong pag-asa. Pero hanggang ngayon daw ang 2 lugar tila may mga bagay pang hindi mabahon-bahon sa limot. Nagreklamo noon ang ilang residente ng bayan ng San Mateo dahil umano sa pagtatambak ng basura sa ilog ng mga taga-barangay Langka sa Marikina. Kung nakikita nyo, dito na ho sila nagtatapon sa aming harapan ng mga basura na nanggaling po sa kanila. Nakaligtas nga kami sa baha. Ito naman ang papatay sa amin, yung landslide, na kahit wala hong bagyo, patuloy po yung pagguho ng lupa. Gawa ho nung itinapon nilang basura dito sa amin. Sa hinaharap, talagang nakikita ko, malaking peligro yan. Dahil pagmasdan nyo naman yung takbo ng tinambak nila. Pero yung itsura ng pagkakatambak na yan, saan dadivert ang tubig niyan? Kitang-kita nyo naman na itong tagliran ng aming barangay, walang proteksyon kahit dike. Siyempre, kawawa kami. Yung basura nila na pupunta dito sa amin. Oo. Diba? Matagal na ba nila ginagawa yan? Meron ng 1 linggo, mahigit. Huling-huli ng kamera ng investigador ang dump truck na nagtatapon ng basura sa ilog. Nag-inspeksyon noon sa ilog Langka ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at na mga nagbabangga ang kampo. Ito pa lang, pwede kong aminin sa iyo kasi talaga intention namin tanggalin dito sa kalsada para makapuntahan. Pero yan, hindi yan ilalagay dyan sa ilog. Babagsak siya sa ilog. Temporary yan. This is temporary measure to clear up the road. Tapos this will be... I'm sorry, your temporary measure has been going on for more than 2 weeks. Kung mayroon kami dyan din I will admit, pwede nyo akong ipabitay. Naging mainit ang pagtatalo ng magkabilang kampo na parang 2 nagbabangga ang bato. I hold you responsible for anything. I hold you responsible. I hold you responsible for anything. Ever na kami nagtapon ng basura doon sa ilog, ito yung mga debris na napunta sa amin, ng mga putik. Pero ayon sa DENR, may dapat managot sa mga tambak na basura sa ilog Langka. Mga iba't ibang debris, pero majority mga putek, napakipot itong ilog. Gawin natin ang report kaagad. Yung enforcement at saka implementation ng solid waste, devolved function ito through Republic Act 7160. Tandang-tanda po namin ito. Nangako ang dating alkalde na Marikina na lilinisin ang mga tambak na basura. Ang aming dump site is beside the river near, pero hindi siya sa river. Walang problema sa amin, we'll get it. Kung talagang it is in the river, we will fix it later on. Kung talagang meron nga ganon, no? We don't want naman yung river to be contaminated. Matapos ang halos 2 taon, binalikan namin ang Banaba sa bayan ng San Mateo, Rizal. Halos hindi na mababakas sa lugar ang matinding trahedyang naranasan nila noon. Pero ang reklamo raw tungkol sa mga itinapong basura sa ilog, naroon pa. Nakakadispaya talaga. Meron po bang pagbabago na nangyari? Sa pagkakalam ko, ma'am, mula nung naipalabas yun, wala silang ginawang aksyon para tanggalin yung basura na itinulak nila rito. Meron pong bagong tambak doon na parang mga debris ng tinibag na simento, may kahalo ding basura. Sa pagtatambak po sa kabilang ilog, hindi ko alam na nagtatambak sila ng gabi. Sa araw po nakikita ko. Sa ngayon po, nangangamba po kami kasi baka tumas nga kambo yung tubig uli at malapit na naman po tag-ulan, baka pong mangyari na naman sa amin po yun.
Parang naisulat yata sa tubig ang mga binitiwang pangako ng dating alkalde ng Marikina. Siyempre, unang-una, ayaw naman natin makapinsala sa mga kapwa nating barangay kung ano yung magandang magagawa ng aming barangay. Unang-una kasi, pinunta namin yung lugar na yun at wala namang kakayahan ang barangay para linisin yung mga tinambak dati ng yung mga putik na galing sa Undoy. So ngayon, nakikipag-ugnayan kami sa ating punong lungsod na mabigyan ng aksyon at siguro na hindi tayo mapapayagan. Anong petsa na? Kailan pa kayo aaksyon samantalang nangako na kayo? Bago na ang administrasyon ng lungsod ng Marikina, inilapit namin sa kanila ang tila na bubulok ng problema. Sa pagkakataong ito, tumangging magbigay ng payag sa harap ng aming kamera ang kasalukuyang alkalde ng lungsod. Tayo raw mga Pilipino madaling makalimot. Primero, uno na nga yata dyan ang mga pinuno nating sa tubig yata isinusulat ang mga pangako. Pero hanggat may mga mata at kamerang nakabantay sa inyo, tuloy-tuloy ang pangangalampag namin sa mga may amnesia at madaling makalimot. Hanggat may namali, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.